Sa isang maliit na baryo sa Bulacan, tahimik ang umaga. Ang mga ibon ay masayang kumakanta at ang mga bata ay naglalaro sa gilid ng kalsada. Ngunit sa simpleng kagandahan ng araw na iyon, may isang lihim na naghihintay sa isang simpleng babae, isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanyang buhay. Si Aling Maria ay kilala sa kanilang baryo bilang mabait at masipag na babae. Hindi siya mayaman, ngunit sapat ang kanyang tinig at puso upang magmahal sa kanyang pamilya. Kasama ang kanyang yumaong asawa, si Mang Tomas, nagtutulungan sila sa bukid at sa maliit nilang tindahan sa kanto ng baryo. Ang kanilang buhay ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng kanilang simpleng buhay, may isang taong palaging nakamasid sa kanila, ang mayamang Doña Elena. Kilala si Doña Elena sa kanilang bayan hindi lamang dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang kayabangan at pagmamalabis sa kapangyarihan. Palagi siyang mayabang sa kanyang mga kapitbahay at hindi nag-aatubiling apihin ang mga mahihirap. Para kay Maria, ang Donya ay isang constant na banta sa kapayapaan ng kanilang buhay. Isang araw, isang trahedya ang dumating sa buhay ni Maria. Pumanaw si Mang Tomas ng bigla, dala ang sakit at lungkot na hindi masukat. Ang baryo ay nagluksa, ngunit ang pinakamalaking dagok ay naramdaman mismo ni Maria. Sa kabila ng kanyang matibay na puso, ang pagkawala ng kanyang asawa ay tila nag-iwan sa kanya sa gitna ng dilim at kawalan. Conflict Introduction. Hindi nagtagal, habang nagluluksa si Maria, nagdesisyon si Doña Elena na palayasin siya sa inuupahang bahay na minana ng yumaong asawa. Hindi ka nararapat dito, malamig na sabi ng Donya. Ang lahat ng ito ay para sa akin at hindi ko hahayaan na manatili ka rito. Si Maria, bagamat puno ng sakit at galit, ay walang magawa kundi mag-alis. Hawak ang ilang gamit at alaala ng kanyang asawa, lumisan siya sa bahay na tila ngayon naging banyaga sa kanya. Ang mga kapitbahay ay nakatingin sa malungkot na babae habang siya'y naglalakad palayo, dala ang kanyang hinanakit at pangarap na muli ay makabangon. Life after being evicted. Sa panahong iyon, wala siyang matitirhan kundi isang maliit na kubo sa gilid ng baryo. Ang kanyang buhay ay biglang nagbago, mula sa simpleng kaligayahan, napunta siya sa paghihirap. Sa araw-araw, nagtitinda siya ng gulay sa palengke, tumutulong sa ibang pamilya sa gawaing bahay, at kahit paunti-unti, nakikipagsapalaran sa bawat hamon ng buhay. Sa kabila ng lahat, hindi nagbitiw ang loob ni Maria. Alam niya sa sarili na hindi siya basta-basta susuko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging matatag at natututo kung paano ipaglaban ang kanyang karapatan at ang kanyang dangal. Inner Thoughts and Determination. Tuwing gabi, habang natutulog sa kanyang maliit na kubo, iniisip ni Maria ang lahat ng nangyari. Naisip niya ang kabutihan ng kanyang asawa, ang pagmamahal na kanilang ibinahagi, at ang pangakong hindi siya pababayaan ni Mang Tomas kahit siya ay wala na. Sa kanyang puso, nagdesisyon siyang huwag magpadala sa kasakiman at kayabangan ni Doña Elena. May paraan ako, bulong niya sa sarili. Hindi ako basta-basta mawawala sa mundong ito nang walang hustisya. The Hidden Secret. Isang hapon, habang naglalakad si Maria sa lumang bahay na dati nilang tinirhan, napansin niya ang kakaibang liwanag mula sa ilalim ng sahig. Ang puso niya ay mabilis na tumibok. Dahan-dahan siyang lumapit, at sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya ang isang lihim na itinago ng kanyang yumaong asawa, isang kahon na puno ng pera, alahas, at mahahalagang dokumento. Hindi makapaniwala si Maria sa kanyang nakita. Luhang kasabay ng tuwa ang bumuhos sa kanyang mga mata. Ang lahat ng paghihirap na kanyang tiniis ay tila nagkaroon ng saysay. May isang kayamanang itinago ang kanyang asawa para sa kanya, para sa kanilang kinabukasan, at para sa hustisya laban sa mga taong mapang-abuso. Emotional Impact and Flashback. Habang hawak niya ang kahon, bigla niyang naalala ang mga huling salita ni Mang Tomas bago siya pumanaw. Protektahan mo ang lahat ng ito, Maria. Hindi para sa kasakiman, kundi para sa kabutihan at tamang paggamit. Sa mga sandaling iyon, ramdam niya ang presensya ng kanyang asawa, at ang determinasyon niya ay mas lalo pang tumibay. Voiceover hook. Sa puntong iyon, alam ni Maria na ang kanyang buhay ay hindi na magiging ganoon kadali. Ang Doña Elena ay hindi papayagang makaligtaan ang kanyang kayamanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mailiwanag sa dulo ng dilim. May paraan para si Maria ay makabangon, at ang yaman na ito ang magiging susi sa kanyang pag-ahon at sa pagbabalik ng hustisya.
Closing scene of part 1. Habang nakaupo si Maria sa lumang sahig, hawak ang kahon ng yaman, ang kamera ay unti-unting umaangat, ipinapakita ang buong baryo sa ilalim ng papalubog na araw. Ang damdamin ay halo-halo, lungkot, tuwa, kaba at pag-asa. Ito ang simula ng bagong kabanata sa buhay ni Maria, isang kabanata na puno ng misteryo, hamon at pagkakataon. Ang araw na iyon ay tila nagdulot ng malamig na simoy sa hangin ng baryo. Hawak-hawak ni Maria ang kanyang pitaka at ilang gamit habang pinagmamasdan ang dating bahay na minana nila ng kanyang yumaong asawa. Ang Doña Elena, na maihawak ng kapangyarihan at kayamanan, ay nakatayo sa harap ng pintuan, malamig ang tingin at walang imik na sinasabi. Aling Maria, oras mo na para umalis, mariing wika ng Donya, ang bawat salita ay tila tinik na dumudurog sa puso ni Maria. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili sa lugar na iyon nang walang karapatan. Habang naglalakad palayo, bawat hakbang ay puno ng sakit at pangungulila. Ang mga kapitbahay ay nakatingin sa kanya, ang ilan ay nagdadalamhati, ang ilan ay tahimik na nanonood lamang. Sa bawat paglakad niya, ramdam niya ang bigat ng pagkawalay sa tahanan, sa alaala ng asawa, at sa mundong dati puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay puno ng kawalan. Unang paghahanap ng tahanan. Sa unang linggo ng kanyang paglisan, natagpuan ni Maria ang isang maliit na kubo sa gilid ng baryo na pwedeng tirahan. Madilim at sira-sira ang kubo, ngunit ito'y sapat upang makapagpahinga sa gabi. Sa loob nito, wala siyang anumang komportable, ang kama ay payak, ang sahig ay puno ng alikabok, at halos walang kagamitan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang kanyang determinasyon. Tuwing umaga, naglalakad siya patungo sa palengke upang magbenta ng gulay at prutas. Kailangan niyang kumita, kailangan niyang mabuhay. Ang bawat barya na kanyang kinikita ay pinaghihirapan, ngunit ramdam niya ang kalayaan sa bawat maliit na tagumpay. Ang bawat customer na bumibili ay nagbibigay sa kanya ng maliit na pag-asa, ngunit ang mga mata ng iba pang mamamayan ay nagbabadya rin ng panghuhusga at pagtutol. Pakikibaka sa buhay. Hindi naging madali ang bawat araw. May mga oras na halos mawalan siya ng pag-asa, ang ulan ay sumasabit sa kubo, ang pagkain ay kulang, at ang pakiramdam ng kawalan ng suporta ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa bawat paghihirap natututo si Maria. Natututo siyang magtiis, magplano, at maghanap ng paraan upang mapaunlad ang kanyang kalagayan. Sa bawat gabi, habang siya ay nagpapahinga sa kanyang maliit na kubo, naiisip niya ang kanyang yumaong asawa at ang payo nito noong buhay pa siya. Maria, manatiling matatag at huwag mawala ng pag-asa. May paraan para sa lahat ng bagay. Ang mga salitang ito ay tila ilaw sa madilim niyang landas, nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Interaksyon sa kapitbahay. Sa kabila ng kanyang hirap, nakilala niya ang ilang mabubuting kapitbahay. Si Mang Juan, isang matandang magsasaka, ay nag-alok ng tulong sa kanya sa pamamagitan ng paghiram ng ilang kagamitan sa kubo at pagbibigay ng pagkain. Si Aling Rosa naman ay nagturo sa kanya kung paano magtinda ng mas maayos sa palengke at paano mapanatili ang kalidad ng kanyang mga paninda. Ngunit hindi rin mawawala ang mga tsismosa. Ang ilan sa mga ito ay hindi nag-atubiling magsabi ng masasakit na salita. Bakit ka pa narito? Wala ka na naman na. Ang Doña Elena ang may karapatan dito. Ang mga ganitong salita ay tila dagok sa puso ni Maria, ngunit sa halip na panghinaan, lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang loob. Pagkakataon at pag-asa. Isang araw, habang nagtitinda sa palengke, may lumapit na estranghero, isang matanda na nagngangalang Mang Lito. Napansin niya ang sipag at determinasyon ni Maria at inalok siyang tumulong sa kanyang kabuhayan. Sa tulong ng matanda, natutunan ni Maria ang tamang paraan ng pag-aalaga ng paninda, pati na rin ang pagpaplano ng maliit na negosyo. Ang maliit na kaalaman na ito ay nagsilbing simula ng pag-ahon niya mula sa kahirapan. Habang naglalakad pa uwi, naiisip ni Maria kung paano niya muling mababawi ang kanyang karapatan at kabuhayan. Alam niya na hindi sapat ang sipag at tiyaga, kailangan din niyang maging maingat, planado at matalino. Sa bawat hakbang, ang pangarap na balang araw ay maibalik ang hustisya at mabawi ang itinagong yaman ng yumaong asawa ay nagiging mas malinaw. Unang pahiwatig ng lihim.
Isang hapon, sa kanyang paglalakad sa lumang bahay, may napansin siyang kakaiba sa sahig ng sala. Isang maliit na bahagi nito ang tila naiba sa kulay at texture, parang may nakatago sa ilalim. Dahan-dahan siyang lumapit, at sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya ang isang lihim na compartment. Ang puso niya ay mabilis na tumibok, at ramdam niya na ito ang simula ng isang bagong kabanata. Sa kanyang paghimas sa kahon, nakita niya ang ilan sa mga alahas ng kanyang yumaong asawa, mga dokumento ng lupa, at ilang perang itinago para sa kanya. Hindi makapaniwala si Maria. Ang bawat paghihirap na tiniis niya sa loob ng linggo ay tila nagkaroon ng saysay. May kayamanang nakatago para sa kanya, isang susi sa kanyang pag-ahon at muling pagbalik ng hustisya. Emosyon at pagpaplano. Ang kanyang damdamin ay halo-halo, tuwa, lungkot at kaba. Alam niyang hindi ito magiging madali. Ang Doña Elena ay may impluwensya at kayamanan, at malamang ay hindi papayagang makuha ni Maria ang yaman ng walang labanan. Ngunit sa puso ni Maria, nagdesisyon siyang gamitin ang yaman hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga taong naapektuhan ng kasakiman ng Donya. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa kanyang maliit na kubo, pinagmamasdan niya ang mga alahas at dokumento sa kahon. Ito ang simula, bulong niya sa sarili. Hindi ako susuko. Hindi ako mawawala sa mundong ito ng walang hustisya. Voiceover hook for YouTube. Ang part 2 ng kwento ni Maria ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na panahon, may pag-asa pa rin. Ang determinasyon, sipag, at matibay na puso ang magdadala sa atin sa tagumpay, kahit gaano man kahirap ang daan. Closing scene of part 2. Sa huling eksena ng part 2, ipinapakita si Maria na nakatayo sa harap ng lumang bahay, hawak ang kahon ng yaman. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, at ang liwanag ng papalubog na araw ay sumasalamin sa kanyang bagong pag-asa. Alam niya na ang kanyang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa unang hakbang na ito, alam niya na handa siyang harapin ang anumang hamon na darating. Matapos ang ilang araw ng pamumuhay sa kanyang maliit na kubo, bumalik si Maria sa lumang bahay kung saan dati siyang nanirahan kasama ang kanyang asawa. Ang araw ay mainit at ang hangin ay maihalong amoy ng lupa at mga lumang kahoy. Hawak niya ang maliit na kutsilyo at isang lumang basahan, handang alagaan ang anumang makikita niya sa loob. Dahan-dahan niyang tinanggal ang alikabok sa sahig at naramdaman niya ang kakaibang texture sa ilalim nito. May isang bahagi ng sahig na hindi tugma sa iba, tila may nakatago. Huminga siya ng malalim at sa kanyang kaba, binuksan niya ang nakatagong compartment. Sa unang sandali, tumayo siya at pinagmamasdan ang kanyang natuklasan. Sa loob ng kahon, may mga lumang dokumento, alahas na mamahalin, at ilang supot ng perang itinago ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, at ang mga mata niya ay lumiwanag sa tuwa at pagkabigla. Hindi niya alam kung paano ito naroroon nang hindi napapansin ng Doña Elena. Emosyon at pagkatulala. Si Maria ay hindi makapaniwala. Luhang unti-unting dumaloy sa kanyang mga mata, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa halo ng tuwa at pasasalamat. Ang bawat paghihirap na tiniis niya sa mga nakaraang linggo ay nagkaroon ng saysay. Ang yaman na ito ay maaaring magbago ng kanyang buhay, magbibigay ng kalayaan, seguridad at hustisya. Habang hawak ang kahon, naalala niya ang huling mga payo ng kanyang asawa bago pumanaw. Maria, sabi ni Mang Tomas, protektahan mo ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang masayang at gamitin mo ito sa tamang paraan. Sa mga salitang iyon, ramdam ni Maria ang presensya ng kanyang asawa, tila ba siya'y pinapangalagaan mula sa kabilang buhay. Pagpaplano at pagsusuri. Alam ni Maria na hindi ito magiging madali. Ang Doña Elena ay may kayamanan at impluwensya sa buong baryo. Hindi papayagang makuha ni Maria ang yaman ng walang pakikibaka. Kaya't unti-unti niyang pinag-aralan ang lahat ng dokumento at mga alahas. Ang bawat papel ay may nakasulat na mga detalye ng lupa, bahay, at iba pang ari-arian. Ang ilan sa mga dokumento ay naglalaman ng mga legal na impormasyon, testamento, resibo ng ari-arian, at mga sertipiko ng lupa. Habang binabasa niya ang bawat linya, unti-unti niyang naiintindihan ang kabuuang halaga ng yaman na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Ito ay hindi lamang pera at alahas, kundi simbolo ng kanilang pinagsamahan, pagmamahalan at pangarap. Inner dialogue at determinasyon. Kung paano ko ito gagamitin ay dapat tama, bulong ni Maria sa sarili.
hindi ko gagamitin para sa kasakiman o kapahamakan. Ito ay para sa kabutihan, para sa hustisya, at para sa kinabukasan ng aking pamilya. Sa puntong iyon, nagdesisyon siyang magkaroon ng malinaw na plano. Una, kailangan niyang iligtas ang yaman sa kamay ng Doña Elena. Pangalawa, kailangan niyang pag-isipan kung paano ito magagamit upang makabangon mula sa kahirapan at muling ipakita sa mundo ang kanyang kakayahan. Unang hakbang ng pagbabalik. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Maria na unti-unting bumalik sa baryo, hindi bilang mahihina, kundi bilang isang babae na mailakas at layunin. Gumawa siya ng listahan ng mga ari-arian at alahas, at pinag-aralan kung paano niya maibabalik ang mga ito sa kanya sa legal at maayos na paraan. Hindi lamang ito simpleng yaman, ito rin ay simbolo ng kanyang dignidad. Sa bawat hakbang, ang kanyang determinasyon ay lumalakas. Ang babae na pinalayas, ngayon ay nagiging matapang at matalino sa pagharap sa hamon ng buhay. Pagpapakita ng huwarang laban. Habang naglalakad sa baryo, napansin ng iba ang pagbabago sa kanya. Ang dating tahimik at malungkot na Maria ay ngayon puno ng kumpiyansa at determinasyon. Ang mga kapitbahay ay napahanga sa kanyang tapang at dedikasyon. Sa kanyang mga mata, makikita ang apoy ng paghahangad ng hustisya at tagumpay. Ang Doña Elena, sa kabilang banda, ay hindi nakaligtaan ang pagbabago. Napansin niya ang muling paglitaw ni Maria sa baryo, at agad na naramdaman ang banta sa kanyang impluwensya at kayamanan. Ang mga matang dati puno ng kapangyarihan ay ngayon nag-aalab sa galit at takot. Dramatic flashback. Habang hawak-hawak ni Maria ang kahon, bumalik sa kanyang alaala ang mga masayang araw kasama ang yumaong asawa. Ang pagtawa sa harap ng kanilang maliit na bahay, ang mga hapunan sa gabi, at ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Ang lahat ng iyon ay nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon upang ipaglaban ang kanyang karapatan. Pagpaplano ng labanan. Nagdesisyon si Maria na hindi lamang basta hahabol sa yaman. Plano niya ring gamitin ang kayamanang ito upang makatulong sa ibang tao, sa mga kapitbahay na dati tinutulungan siya, sa mga naapektuhan ng kasakiman ng Doña Elena, at sa sarili niyang buhay. Ang bawat hakbang ay pinag-iisipan at maingat na pinaplano, dahil alam niya na kahit isang maling galaw ay maaaring mauwi sa panganib. Pagtaas ng tensyon. Ang bawat eksena ay puno ng kaba at suspense. Alam ni Maria na sa bawat paggalaw niya, may mga matang nakamasid, ang mga mata ng tsismosa, ng mga kaaway, at higit sa lahat, ang mga matang mayabang ng Doña Elena. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang kanyang tapang at determinasyon. Cliffhanger para sa part 4. Habang nakaupo siya sa kanyang kubo, pinag-aaralan ang bawat dokumento at alahas, may naramdaman siyang kakaibang presensya sa labas ng bintana. Tila may nagmamasid sa kanya, ang Doña Elena ba? O isa pang hindi inaasahang panganib? Ang sagot sa tanong na ito ay magsisimula sa kanyang pagbabalik at paghahabol ng hustisya, na siyang susunod na kabanata ng kwento. Matapos ang ilang araw ng pag-aaral sa mga dokumento at pagsusuri ng yaman, nagdesisyon si Maria na oras na upang muling bumalik sa baryo, ngunit hindi bilang isang babae na pinalayas at pinagkaitan ng karapatan, kundi bilang isang babae na may determinasyon at plano. Sa kanyang maliit na kubo, inihanda niya ang mga mahahalagang dokumento, alahas at pera. Bawat item ay maingat niyang inilagay sa isang lumang bowl na tatagal ng kahit anong panganib. Habang ginagawa ito, muling bumabalik sa kanyang alaala ang mga salita ng yumaong asawa, Maria, gamitin mo ang lahat ng ito ng may tamang dahilan. Para sa kabutihan, hindi para sa kasakiman. Si Maria ay hindi lamang nagbabalik upang kuhanin ang kayamanan. Plano rin niyang ipakita sa buong baryo, lalo na sa Doña Elena, na hindi basta-basta matatakot o mapipighati ang isang babae na may tapang at integridad. Pagbalik sa baryo. Habang naglalakad papasok sa baryo, naramdaman niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga kapitbahay ay nakatingin sa kanya, ang ilan ay humahanga, ang ilan ay natatakot. Si Maria, bagamat may kaba sa dibdib, ay tumayo ng matangkad at buong kumpiyansa. Ang bawat hakbang niya ay simbolo ng kanyang pagbabalik at muling pag-ahon. Sa kanyang paglapit sa lumang bahay ng yumaong asawa, napansin niyang nakamasid ang Doña Elena mula sa bintana. Ang mukha ng Donya ay puno ng galit at tila ba naramdaman ang pagbabanta. Ngunit si Maria ay hindi natakot. Alam niya na ang kanyang lakas ay hindi lamang sa yaman na natuklasan niya,
kundi sa determinasyon at tapang na dala niya sa puso. Pagharap sa Doña Elena. Maria, ano ang ginagawa mo rito? Mariing wika ng Donya, halatang galit at nag-aalangan. Tinutupad ko lamang ang karapatan na itinabi sa akin ng yumaong asawa, matapang na sagot ni Maria. Ang mga mata ni Donya ay nagliyab sa galit, ngunit alam niyang hindi basta-basta matitinag si Maria. Sa puntong ito, naramdaman ng Donya na hindi niya kontrolado ang sitwasyon. Unang labanan. Hindi nagtagal, nagsimula ang verbal na labanan. Ang Doña Elena ay pilit na pinapahiya si Maria sa harap ng mga kapitbahay, sinasabing wala siyang karapatan sa anumang ari-arian. Ngunit si Maria ay hindi nagpaapekto. Bawat salita niya ay puno ng tapang at maayos na paliwanag sa legalidad ng yaman na natuklasan niya. Ang mga kapitbahay ay nakikinig at unti-unti, maraming tao ang napahanga sa tapang at kaalaman ni Maria. Ang dating babae na tinutuligsa at pinagtatawanan, ngayon ay naging simbolo ng lakas at hustisya. Legal at strategic moves. Sa tulong ng ilang mabubuting kapitbahay at abogado na inirekomenda ng matandang kaibigan niyang si Mang Lito, inihanda ni Maria ang mga legal na dokumento upang maprotektahan ang yaman. Ang bawat pirma, sertipiko, at resibo ay pinagsama sa isang kumpletong kaso na magpapatunay ng kanyang karapatan. Ngunit alam ni Maria na hindi sapat ang legal na paraan lamang. Kailangan niyang maging maingat sa bawat galaw at desisyon upang hindi ito magamit ng Donya laban sa kanya. Kaya't nagplano siya ng maingat na hakbang-hakbang na pagbabalik. Una, ipapakita ang kanyang determinasyon. Pangalawa, ipapakita ang legal na ebidensya. At pangatlo, haharapin ang Donya sa harap ng komunidad. Empowerment theme. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Maria ang pagbabago sa sarili. Ang dating mahina at malungkot na babae ay ngayon ay puno ng tiwala at tapang. Ang kanyang boses ay mas malinaw, ang kanyang postura ay mas matatag, at ang kanyang puso ay punong-puno ng determinasyon. Ang yaman at kayamanan ay hindi lamang pera, bulong niya sa sarili. Ito ay simbolo ng hustisya, tapang at karapatan. Sa puntong ito, alam ni Maria na ang laban ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng kababaihan na pinapahiya at inaapi ng mayayaman at makapangyarihan. Community reaction. Habang nagpapatuloy ang laban, naramdaman ni Maria ang suporta ng komunidad. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang maniwala sa kanyang determinasyon at karapatan. Ang mga dating tsismosa at kritiko ay unti-unting naimpluwensyahan ng kanyang tapang at maayos na pagpapaliwanag. Ang Doña Elena, sa kabilang banda, ay unti-unting natatakot. Ang kapangyarihan at impluwensya na dati kontrolado niya, ngayon ay nagiging hadlang na lamang. Nakita niya na ang kasakiman at kayabangan ay hindi sapat upang talunin ang determinasyon ng isang babae na may puso at hustisya. Cliffhanger para sa Part 5. Sa pagtatapos ng Part 4, si Maria ay nakatayo sa harap ng lumang bahay, hawak ang mga dokumento at kahon ng yaman. Ang Doña Elena ay nasa kabilang panig, galit at natatakot. Ang mga kapitbahay ay nanonood, puno ng pag-asa at paghanga. Ngunit alam ni Maria, ang tunay na laban ay darating pa sa susunod na kabanata, isang huling pagtatapos kung saan ang hustisya ay tiyak na mananaig, at ang kabutihan ay magtatagumpay laban sa kasakiman at kayabangan. Sa unang liwanag ng araw, muling naglakad si Maria patungo sa lumang bahay. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang lahat ng dokumento, alahas, at perang itinago ng yumaong asawa. Hindi siya nag-iisa, kasama niya ang ilang kapitbahay at ang abogadong tumulong sa kanya sa legal na proseso. Sa kabilang panig, nakatayo si Doña Elena, galit at tense. Alam niya na sa wakas, hindi na niya mapipigilan ang babae na dati niyang inapi. Ang kanyang kayabangan at kapangyarihan ay tila naglalaho sa bawat hakbang ni Maria. Maria, ano ang balak mo? Tanong ng Doña Elena, halatang maihalo ng galit at takot sa tinig. Hindi ko kailangan ang iyong pahintulot, matapang na sagot ni Maria. Ang lahat ng ito ay ayon sa legal na karapatan, at ang yaman na itinago ng yumaong asawa ay para sa kabutihan, hindi para sa kasakiman. Legal triumph at public vindication. Sa tulong ng abogado at mga dokumento, ipinakita ni Maria ang lahat ng legal na ebidensya. Ang mga sertipiko ng lupa, testamento, at resibo ay nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ay nakalaan sa kanya at sa yumaong asawa. Sa harap ng komunidad at ng mga opisyal, ang Doña Elena ay napilitang kilalanin ang katotohanan. Ang bawat hakbang ni Maria ay simbolo ng kanyang tagumpay,
hindi lamang sa yaman, kundi sa pagbawi ng kanyang dignidad at respeto. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay puno ng paghanga. Ang dating mahina at pinalayas na babae ay ngayon nagpakita ng lakas, katalinuhan at tapang. Empowerment at generosity. Hindi tumigil si Maria sa kanyang tagumpay para sa sarili lamang. Nagdesisyon siyang gamitin ang yaman para sa kabutihan ng buong komunidad. Nagbigay siya ng trabaho sa mga kapitbahay, nag-ayos ng lumang paaralan at tumulong sa mga nangangailangan. Ang bawat aksyon niya ay nagpapakita ng kabutihan at malasakit, na nagpapakita ng tunay na halaga ng yaman, hindi sa pera, kundi sa kakayahan nitong gumawa ng positibong pagbabago. Doña Elena's realization. Ang Doña Elena, na dati puno ng kayabangan at kasakiman, ay unti-unting nakaramdam ng kahinaan. Nakita niya ang epekto ng kabutihan ni Maria sa komunidad, at naunawaan niyang ang kayabangan at kasakiman ay hindi nagdudulot ng tunay na kapangyarihan. Ang aral na ito ay nagpabago sa kanya, at sa huli, nagpakumbaba siya sa harap ni Maria at sa mga tao. Community Celebration. Isang araw, nagdaos ang komunidad ng simpleng selebrasyon upang parangalan si Maria. Ang mga bata, matatanda, at kapitbahay ay sama-samang nagpasalamat at nagbigay pugay sa babaeng nagtagumpay laban sa kasamaan. Ang dating malungkot at pinalayas na babae ay ngayon ay simbolo ng inspirasyon. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Maria, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian. Ang tunay na yaman ay nasa puso ng tao, ang tapang, kabutihan, at pagmamahal sa kapwa. Huwag nating hayaang ang kasakiman o kayabangan ay makaapekto sa ating buhay. Sa halip, gamitin natin ang ating lakas upang bumuo ng mas magandang kinabukasan. Personal reflection at emotional closure. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong nagdiriwang sa kanyang tagumpay, naalala ni Maria ang kanyang yumaong asawa. Ang bawat sandali ng kanyang paghihirap at pakikibaka ay nagbigay daan sa kanya upang mas lalong mahalin ang buhay at ang mga tao sa paligid niya. Ramdam niya ang presensya ng asawa, tila ba siya'y pinagmamasdan at pinapahintulutan na magtagumpay. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa komunidad, sa mabubuting tao na tumulong sa kanya, at sa sarili niya na hindi nagpadala sa pang-aapi at kasakiman. Ang kanyang kwento ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi aral para sa lahat. Final scene, symbolic resolution. Sa pagtatapos, ipinakita ang eksena ni Maria na nakaupo sa lumang sahig ng bahay. Hawak ang kahon ng yaman, ngunit sa kanyang mga mata ay nakikita ang tunay na liwanag, ang kapayapaan at kasiyahang hindi matutumbasan ng pera. Ang kamera ay unti-unting umaakyat, ipinapakita ang buong baryo, na ngayon ay puno ng saya, pagtutulungan at inspirasyon. Ang dating mahina at pinalayas na babae ay naging simbolo ng tapang, hustisya at kabutihan. Moral lesson voiceover. Hindi ang kayamanan ang sukatan ng halaga ng tao. Ang tunay na yaman ay nasa puso, sa kabutihan, tapang at pagmamahal sa kapwa. Kahit gaano man karami ang pagsubok, may liwanag sa dulo ng dilim. At sa bawat kabutihang ginagawa natin, ang mundo ay nagiging mas maliwanag.